Alright mga kapatid, meron ulit tayong videong panonoorin mula kay Melv's Castle. Ayokong basahin yung title pero ayan, oh. Ayan, ayan ang title, 'no. So, ikaw, bilang isang Pilipino mga kapatid, 'no, marami ka ng napapanood na mga balita, marami ka ng naririnig na mga usapan, lalong-lalo na ngayon na tumitindi ang tensyon dito sa West Philippine Sea. Ikaw ba ready? Ako kaya ready? Tayong lahat ba ready mga kapatid, 'no? Puwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Pero itong videong panonoorin natin mula kay Melv's Castle, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary kung saan ay binibigyan natin ng opinyon, reaksyon at komentaryo ang mga nangyayari at kaganapan ngayon dito sa West Philippine Sea at sa mga tangka o sa mga banta ng mga posibilidad daw na pananakop ng China. Dapat maging aware kasi talaga tayo rito, eh, 'no? At the same time, meron tayong mga pro-China dito sa Pilipinas na gustong ibagsak ang ating gobyerno, 'di ba? So, bigyan na natin 'to ng reaction video. Alright, so panoorin na natin 'to mga tol. Kung sasakupin ng China ang karagatan sa West Philippine Sea, paniguradong papasukin at lulusubin na rin ito ang ating kalupaan. Bilang paghahanda ng Philippine Army sa mga magtatangkang umatake, dapat minuminutong nakaalerto ang militar hindi lang sa karagatan, sa himpapawid, maging sa ating kalupaan. Dito tapos na ngang isagawa ang pagsasanay ng massive airstrike ng Philippine Air Force. Ngayon, nagsasanay na ang militar sa depensang gagawin kung sakaling umatake ang China sa kalupaan, lalong-lalo na sa Luzon. Dito sabay-sabay ngang pinasabog ang self-propelled howitzer na aktong titirain ang tangke ng kalabang bansa. Ang senaryo, kunwaring nakapasok na sa Pilipinas ang dayuhang mananakop. Hindi lang howitzer ang pinasabog ng militar. Present rin sa Combined Arms Training Exercises ang Patriot missile. Advance din mag-isip ang AFP niyo. Ang pinagpa-practice nila simulation yung pag nakapasok na. Dapat isa rin sa pagsanayan nila yung para hindi makapasok. 'Di ba? Pero advance na sila mag-isip nakapasok na agad. Present rin sa Combined Arms Training Exercises ang Patriot missile. Sa panahon kasi ngayon, hindi lang mga tangke ang ginagamit sa pang-atake, kundi ang makabagong attack drone o mas kilala sa tawag na unmanned aerial attack vehicle. Dito pinasabog at tinarget nga ang mga pumapasok na drone sa visibility ng AF. Tapos noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. So nakita natin na ang initial step natin sa first part ng ating territorial defense ay yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high value targets. Say for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop, at ito yung in-identify ng ating Combined Arms Brigade Commander. Pero alam niyo mga kapatid, 'no? Hindi ako pabor sa mga interviews na ganito, sa pagbibigay ng detalye sa kung ano man yung kanilang ginagawa. Kasi magkakaroon agad ng counter 'di ba? Ganito pala ginagawa ng AFP. So kung sasakupin natin sila, dapat ganito ang gagawin natin, surprise. Para yung napaghandaan nila hindi umubra, 'di ba? Kaya yung mga ganito mga tol dapat hindi 'no. Dapat tahimik lang, basta nagkasagawa kami ng simulation. Nagsasagawa kami ng paghahanda, yun lang. Pero wag nang bigay yung details kung ano-ano pa yung mga tol, 'no? Ikaw, ano sa tingin mo? 'Di ba? Kasi pag sasabihin mo kung anong gagawin mo, halimbawa sa boxing, o susuntok ako sa kanan. Pagkatapos nito mag-aano ako maghu-hook ako mag-a-uppercut ako bigla o edi alam mo na kung ano gagawin niya, 'di ba? So, tuloy natin mga tol. Sa defensive positions naman, we use yung artillery fire. Just like what you have seen kanina, to destroy yung artillery, yung fires din ng the enemy. Lahat ng mga pagsasanay sa digmaan ay inutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kasi nais ng China may pag-usap sa Pilipinas, hindi malayong atakihin pa rin ito ang ating bansa. Actually, Pilipinas ang gustong makipag-usap, 'di ba? Pero dahil nga useless silang kausap, parang wala na rin tayong ganang makipag-usap. Napakarami na nating ipinadala mga diplomatic protest, kaya nga diplomatic diplomat
'di ba? Hindi para sa pakikipaghamon, para pag-uudyok ng gulo. Ang problema, gusto nga rin nila makipag-usap pero ang gusto nila sumunod tayo sa gusto nilang mangyari, 'di ba? Sobrang napakasinungaling kaya ng China. Oo. Baka mamaya bati-bati na at tumatras na ang pwersa ng Estados Unidos, tapos doon pala biglang aatake ang mga Chinese. Oo, Pero ito rin. wala pa rin niyang makakapagsabi niya. Ang gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat laging naka-alerto ang militar sa anumang mga bantang pananakop sa Pilipinas. Necessarily so, of course, but because yun nga, per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability. Ilang beses ring pumalya ang Howard, pero nangyayari naman talaga yan, di ba? Ang kinaganda lang ng ginagawang pagsasanay ng militar, alam na agad kung papaano aayusin at susolusyonan ang mga problemang ito. Yan. Kalaunan, naayos agad at tuloy-tuloy na ang pagbobomba ng militar sa kalaban. Kasama talaga 'yon kaya pinag-eensayuhan nila if ever na pumalya kasi hindi naman talaga 100% maaasahan mo mga machine, 'di ba? Yung nakita naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina titingnan namin lahat 'yan, and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities, and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan, and this will be subjected to validation for the information ng ating decision maker sa Headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Suporta ng mga Pilipino nga ang napakailangan ng ating gobyerno. Dahil pagdating ng panahon, tayong lahat mga Pilipino ang makikinabang sa oil at natural gas sa West Philippine Sea. Yung problema, ito, yung ibang mga Pilipino, di man lahat mga tol, take note, di man lahat. Yung ibang mga Pilipino, wala sila sa suporta, no? Wala sila sa tulong. Ang gusto nila makikikain na lang mga kapatid. Ang gusto nila kukuha na lang ng benepisyo. Ang gusto nila makikinabang na lang, pero hindi sila kasama nung day 1, day 2, at sa mga panahon na nag-i-struggle ka, hindi sila kasama. Pero pag na-reach mo na yung goal mo, na-reach mo na yung talagang pagtatagumpay, andyan sila mga tol, no? May mga hawak na mga pinggan. May mga hawak ng nakikisalok na, no? Ganyan yung iba. Hindi man lahat pero tayo mga kapatid, ikaw na nanonood dito, sana walang pro-China sa inyo mga kapatid, no? Sana walang jumojos sa inyo kay dun sa mga pro-China mga kapatid, no? Alam nyo ang kailangan nyong gawin, hindi nyo kailangan maging loyalist, no, kay Marcos. Kasi nagkakamali din yan, may mga maling desisyon din yan, may mga kahinaan din yan. Maging loyal kayo sa bansa ninyo. Kahit na sino pa umupong presidente dyan mga kapatid, no? Tao lang din yan, nagkakamali, may kahinaan, may kapalpakan, di ba? At come and go lang din yan. Pero kailangan mo pa rin maging manatiling tapat doon sa iyong bayan. Pag ang sinasabi ng presidente is alam mong para sa bayan, suportahan mo. Pag ang sinasabi ng presidente is halos ipamigay na yung bayan mo, di ba? Ba't mo susuportahan, di ba? Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa video na panood natin? Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin, opinion. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.